Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, isang biyaya ang ating ipinagdiriwang ngayon. Ang halaga ng mga mahal na araw. Mahal ito sa kadahilan ng ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagmamahal ng buo at lubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binabalikan natin ang mga katotohanan ito upang patuloy na maging daan at inspirasyon sa ating buhay, upang mabuksan ang ating puso, ang ating isipan sa liwanag ng kanyang pag-ibig at pagliligtas na dapat din nating kabukasang dalhin na paglilingkod sa ating kapwa. Basbasa nawa ng Diyos ang lahat ng ating mga gawain sa mga mahal na araw na ito, sa bahagi ng ating pamalaan, mga naglilingkod, sa mga namumuno, upang patuloy dalhin tayo nito sa pagkakaisa. Aminin natin ang mga nagawa nating pagkakasala upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagkapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, dadako tayo sa liturhiya ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 42, mga talata 1 hanggang 7. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoon Diyos ay nagsasabi sa kanyang lingkod,
Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunang naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay ng nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ang ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Babayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahong kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya tumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay.
Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudiyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Sa Father. ating minamahal na gobernador, sa kanyang may bahay, sa ating provincial administrator, sa tourism office, sa mga kawani ng gobyerno, mga uniform, at sa ating lahat na naririto. Muli, a blessed Monday sa ating lahat. Batiin nyo nga po ng ang inyong kapwa na kayo ay iniligtas na ni Jesus. Yung emosyon na yun, na iniligtas na kayo ng Diyos, batiin nyo ng good morning ang inyong kapwa. Yan. Tamo? Batiin nyo na kayo ay may bonus mamaya. Punatigil sa lahat, salamat, pinangunahan ni Gob yung pagiging maagap. Naririto kami ng alas 7. Paglingin ko, parang hindi ko makilala si Gob pala yun. Lalo kayong gumandang lalaki, Gob. At yun nga, tayo ay nagpapasimula ng ating gawain na nag-aalay ng banal na misa. Kaya ganoon na lamang ang aking paanyaya, nandito tayo. Nandito tayo. Sa kadahilanang sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa, dapat may full, active, and conscious participation. Dahil tingnan niyo ang halaga ng banal na pagdiriwang na ito. Ating ipinagdiriwang sa mahal na araw ang misteryo paskwal ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang muling pagkabuhay. Yan ang puso ng ating pananampalataya. Isinasadula natin, dinadramatize natin kung bakit din kayo nagsusuot ng ganyan. May tinanong ako kanina, ano nga ang ibig sabihin ng suot nyo? Sabi nung iba'y kaptan. Sabi naman ng iba'y Samaritana. Ginugil ko yung kaptan. Relax and yet fashionable clothes. Kumbagay elegant. Mayroon pang description na gayon. Relax dahil mainit ngayon. Magandang suotin nga naman. Pero elegante. Elegante. Pero tingnan nyo yung malalim pang kahulugan, Samaritana. Alam natin kung ano din ang kahulugan ng Samaritana. Sa Gospel, yung being a good Samaritan. Being a good Samaritan. Pero hindi lamang yan, kundi binabalikan natin yung kasaysayan, kaya isinasadula natin sa pamagitan ng ganyang suot. Kung bakit din tayo mayroong muryon. Yun din. Kung iuugat natin sa ating pananampalataya, si Longhino ang siyang umulos ng tagiliran ni Jesus habang nakapako sa krus at umagos ang tubig at dugo sa kanyang tagiliran. Mga minamahal na kapatid, marami pang pamaraan ng pamamanata. Tunay ngang mga bagay na makikita natin sa ngayon na tila panlabas. Pero may malalim na hinihingi sa atin. Ang banal na Eukaristiya ay hindi lamang pagsasadula noong mga nangyari sa nakalipas, kundi isang pagsasangayon at talagang konkretong ginaganap yung paghahain ng sarili ni Kristo sa krus. At sana'y tunay nating nararamdaman at tunay nating ipinagdiriwang. At yung hamon din ito, ayun yung maganda namang kaliwanagang ibinibigay sa atin ngayon. Tinanong po ako ni Sir Rino kung anong mga pamagat na ilalagay. Nagkonsulta siya sa akin. Sabi niya, Father, last year ay pagtitika o pagsisisi? Pagtitika, Yan. One-liner lang. Para mas madaling matandaan ng mga tao na babasa. Siguro hindi lang kayo nagpapapicture doon sa malaking tarpaulin na yun. At sana'y wag lamang magpapapicture. Nabasa kaya ninyo yung title na yaan? At anong nilalaman niyaan? Pagkamulat. Pagkamulat. Kung bibigyan natin ng pakahulugan ng pagkamulat,
Ito'y isang proseso ng paggising ng isipan, kamalayan o damdamin sa isang katotohanan, isyong panlipunan, o maging sa personal na sitwasyon o pananampalataya na mayroon ang bawat isa sa atin. Kaya tingnan niyo, napakalalim nung salitang pagkamulat. Napakalalim nung salita na pagkamulat. Pangunawa, kabukasan ng pag-iisip, kabukasan ng puso, diwa, tungo sa katotohanan. Yan ang kahulugan ng ating temang pinagninilayan sa ngayon. Tunay nga po, sana doon tayo dalhin ng ating pagdiriwang ngayon at ginagabayan tayo ng ating mga pagbasa na ating napakinggan sa araw na ito. Tingnan niyo ang pagkamulat sa pamaraan na mayroon ang Diyos sa unang pagbasa na ating napakinggan. Ipinakilala ang lingkod na si Propeta Isaías. Pero tingnan niyo, anong mayroon siya? Hindi marahas, hindi maingay, hindi naghahanap ng kapangyarihan. Sa halip, siya ay mahinahon, matapat, at nagpapalaya. Tingnan niyo yung pamaraan ng Diyos, kung ano yung pagkamulat na ayon sa panuntunan ng Diyos, mga bagay na taliwas sa pinahalagahan ng mundo, kababaan loob, katapatan, at kalayaan. Sabi doon, ang pag-upok ng tambo ay hindi niya babaliin. Mayroon niyang mahihina. Pero tingnan niyo, tahimik man siya, pero dinadala niya ng may kahinahunan ang pagliligtas na ito, ang pag-iingat na ito. Kanino tinutuko ito? Sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang pagbasa na ating napakinggan, ang paraan o pagkabulat sa tunay na pag-ibig na mayroon ang mabuting balita. At sino ang bida dito? Si Maria na taga Bitanya. Ano ang kanyang ginawa? Dahil sa kultura ng mga Hudiyo, kapag may panauhin, hinuhugasan ang paa bilang tanda ng pag-welcome. Kung sa atin putong, sa kanila paghuhugas ng paa. Pero tingnan niyo, hindi lamang basta tubig ang kanyang ginamit, kundi isang mamahaling pabango. At hindi lamang basta pabunas o tuwalya ang kanyang ginamit na pantuyo dito, kundi alin ang kanyang buhok. Pero tingnan nyo, mayroon pang isang puso na nakatingin, si Judas. Ang sabi, sayang, 3 dinaryo ang halaga niyaan. Kung ipinagbili sana, ay pwedeng ipamigay sa mga dukha. Pero alam niyo kung anong laman ng kanyang puso at pagkabulag na mayroon ito? Iniisip niya yung praktikal na bagay na yun, pero hindi dahil sa nais niyang ipakita ang katotohanan, kundi pinagtatakpan niya ang kanyang kahinaan. Ang sabi dun sa gospel, si Judas ay magnanakaw. Si Judas ay magnanakaw. Kaya tingnan niyo, iniisip niyang sayang. Bakit? Dahil sa sarili niyang kagustuhan. Dahil sa mga pansarili niyang naisin, mga minamahal na kapatid. Pero tingnan niyo, si Maria, sinulit ang pagkakataon. Huwag niyo siyang pigilan, sabi ni Lord. Bakit? Dahil alam ni Jesus na palapit na ang kanyang kamatayan. At nararamdaman din ni Maria, nagtagapitan niya yung bagay na yun. Kaya tingnan niyo, sa huling pagkakataon, ibinigay niya yung kanyang the best. Ibinigay niya yung talagang kanyang pag-ibig na hindi nagkukwenta, na hindi nanghihinayang, na talagang ibinigay ang lahat. Tingnan niyo nga po ang inyong mga katabi. Mayroon na raw pong gamot ngayon sa mga taong mainitin ng ulo. Oho. At ang reseta ay 3 beses maghapon. Alam niyo po kung anong gamot? Sa umaga, take 1 paracetamol.
Sa tanghali naman, abay maganda rin, kwarta moksasol. At sa gabi, mayroon pa, bago matulog, cash pirin. Kapag ba kayo may pera, naluwag ang pakiramdam, naalis ang init ng ulo, nitong mga nakaraan, hinamon tayo niyan. Halos hindi kagad kayo subeldo. Puminit ba ang ulo nyo kay go? Sa mga nakaupo, sa ating kumbagay namamahala sa Treasurer's Office, ang ganda ng napakinggan kong pagpapatuo at pagkamulat ng nagbahagi sa isang rekoleksyon. Ang hirap ng buhay, wala pang sweldo, magtitwisyo ng aking anak, hindi ko alam kung saan kukuha. Pero hindi nagtanim ng sama ng loob, hindi nasiraan ng loob, kundi anong kanyang patutuo, kapit lang. Kapit lang. Ang gandang pagkamulat sa gitna ng mga ganong sitwasyon na walang pagsisi, walang pagtuturo, kundi bunuin ang kahirapan, ang pagkakataon, at para maging matatag. Kaya ang ganda nung dulo, ang sabi niya ganito, nung nagtiwala siya sa Panginoon, hindi niya alam kung saan galing yung biyaya, pero may dumating na pagpapala. Tingnan niyo, no, pwede tayong panghinaan ng loob, pwede tayong mawala ng pag-asa, pwedeng sumama ang loob, pero tingnan niyo, ang ganda ng disposisyong yun. Ilan kaya sa inyo ang naging katulad niya? Noong mga panahong alam niyong ay parang wala pang sweldo. Ilan kaya ang namulat sa masigit na katotohanan sa ganitong pagkakataon kinakailangan nating magtulungan. Sa ganitong pagkakataon kinakailangan nating magpalakasan ng loob. Sa ganitong sitwasyon kinakailangan nating magtulungan. Sa ganitong sitwasyon kinakailangan wala tayong dapat sisihin, kundi sama-sama nating tahakin ang landas tungo sa solusyong ito. Ngayon po ay mahirap lalo ang sitwasyon. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang giyera. Sana mamulat ang bawat isa. Mamulat sa kung ano ang hinihingi ng sitwasyon. Tinanong ko po yung bata, alam niyo ba ang nangyayari sa gitnang silangan? Opo. Ano mayroon doon? Giyera po. Talaga, batang sugod na eh. Ano mayroon pag giyera? Paghihirap po. May mamamatay po, may masisira po. Wow, alam nila. Sabi ko, ilan sa inyo ang anak ng tricycle driver? Maraming tumas ang kamay. Ilan ngayon sa inyo ang gustong, kung may 20 pesos, ay 5 piso na lang ang paon. Yung 15 pesos, ibigay at ibalik sa magulang. Walang natas ang kamay. Tingnan niya, no? Bata eh. Tayo, kayo, may sapat ng pag-iisip, may mulat ng kaisipan, at sana nga may tulad na pagkamulat sa sitwasyon na mayroon tayo ngayon, sa larangan ng politika na kung saan laganap ang korupsyon, sa larangan ng ekolohiya. Malinis po ngayon ang ating paligid. Bakit? Marami tayong bisita baka mamaya habang kayo nagka-prosesyon o nagka-parade kain-dini, tapon doon. Naduli na po yan. Nagbayan na hindi nung nakaraan. Kaya tingnan nyo, kailan tayo mamumulat sa mga bagay na yaan? Babasbasan natin mamaya ng expo na yaan. Tanda ng mga kabuhayang mayroon ang ating probinsya sa pagtataguyod ng mga mayroong kayamanan dito sa ating lugar. Pagkilala at pasalamat sa mga kamay na talagang handang magpagal, handang magsumikap na iahon ng buhay ng mayroong dangal. Mamulat din tayo sa bagay na iyon. Minamahal na kapatid, sa pagiging bukas sa kapwa, sa pagiging may malasakit sa kapwa.
nagsisi na tayo noon, sana namulat na tayo ngayon. At kung tayo mulat na ngayon, katulad ni Longhino, ang sabi niya ay tunay na ito ang anak ng Diyos. At sumampalataya siya at nag-alay ng buhay at nagdesisyon at nagpatutuo tungkol kay Kristong muling nabuhay. Suot po niyo yan. Marami tayong ginagawang pangmanata. Alam natin ang halaga ng panahong ito. Pinuhusan ng pag-ibig ng wagas ng Panginoon. Pamulat tayo rito. At sa pagkamulat natin, ibigay natin yung tunay na pag-ibig na dapat nating ilahad, ipadama sa Diyos, na dapat din namang konkreto nating ibigay sa ating kapwa. Tulungan nawa tayo ng panalangin na mahal na Birhen ng Biglang Awa, gayon din ang pag-iingat sa atin ni San Jose sa ating pagsikap na ito. Muli, pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa panahon ito ng pagkapagkasakit ng poong mahal, na dumadalaning may pagnanais, may panangis sa Ama para sa tanan, magmakaawa tayo sa Ama nating makapangyarihan upang alang-alang sa anak niyang hindi mapanindihan ay pagbibigyan niya ang ating mga kahilingan. Ating itugon, Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. para sa mga makasalanan at lumihis sa tamang daan, upang sa panahon ito ng kapatawaran, ang mga suwail ay makabalik sa poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating natitipon ngayon sa pagdiriwang, upang sa ating kalooban ay mawaksing lubusan ang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kaawaan mo kami. Saglit ng katahimikan, idulog natin sa Diyos sa mga natatangi nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipadama mong ikaw ay kapiling ng dumadalangin sambayanan upang pakundangan sa pinagtiisan ng anak mong mahal ang mga hindi namin mapangasang hilingin ay aming makamtan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia, magsiupo po ang lahat. Sama-sama tayong umawit habang umiyak.
kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. Mo sa amin buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng gili mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal. Sa krus ay ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. subalit may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami
sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Edwin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagudilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
subalit may paggalang at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahang makiisa sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang.
sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay pagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Picture tayo pa tayo. Doon tayo magpa-picture para. Para ganap na ganap. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Tadako na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan ngayong umaga. Ang lahat po ay inanyahang makinig muna, huwag muna umalis ng ating bulwagan. Tuwing mahal na araw sa Marinduque, muling binubuhay ang Morionan. Hindi lamang bilang parada, kundi bilang pagsasadula ng pananampalataya at kasaysayan. Sa temang pagkamulat, hinihikayat ang mas malalim na pag-unawa sa diwa ng tradisyon sa gitna ng modernong panahon. Ang pagkamulat ay simbolo ng espiritual na paggising, gaya ng karanasan ni Longhino na nakatagpo ng katotohanan at nagbago ang buhay. Sa kasalukuyan, paalala ito na ang Morionan ay higit pa sa palabas. Ito ay may kaluluwang nakaugat sa identidad at pananampalataya ng komunidad. Ang maskara ng Morion ay hindi lang pantakip mukha, kundi representasyon ng kolektibong alaala at pagkakakilanlan. Sa pagsuot nito, nagiging bahagi ang isang tao ng mas malawak na kwento ng kultura at paniniwala. Sa huli, ang pagkamulat ay paanyaya na lampasan ang panlabas na anyo ng pagdiriwang at muling tuklasin ang tunay nitong kahulugan. Isang paglalakbay tungo sa sarili, pananampalataya at komunidad. At marahil, sa bawat tunog ng tambol at bawat hakbang ng mga Moryon sa mga lansangan ng Marinduque, hindi lamang si Longhino ang muling nagigising sa katotohanan. Tayong lahat ay inanyayahang mamulat sa kahulugan, sa kasaysayan, at sa patuloy na paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang isang bayan. Sa diwa ng taimtim na pagninilay ngayong mahal na araw, isang karangalan po nating ipakilala ang kagalang-galang na si Reverendo Padre Ian Retardo, na magsisilbing tagapaghatid ng opisyal na mensaheng kwaresmal mula sa ating minamahal na obispo, si Most Reverend Bishop Edwin Panergo.
Pakinggan po natin ang Lenten message ng ating mahal na Bishop. Magandang umaga po muli sa ating lahat, sa minamahal nating Gobernador, Gov.Mel, kay Vice Macoro, yun, at sa mga kawani ng leader ng ating pamalaan, sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Dadagdagan ko na lamang po yung aking humiliya. Pero mayroong laging bilin ang ating minamahal na obispo, yung salitang sinodos. Kapag sinabing sinodos, yun po ay galing sa dalawang salitang Grego na sin, ibig sabihin sama-sama, at hudos, paglalakbay. Ano? Kaya yun po yung paanyaya lagi ng ating minamahal na obispo, na buhayin natin ang pagsama-samang ito, ang pagkakaisang ito. Maging tampok nawa ang ating Marinduque, ang ating bayan, ang ating lalawigan, hindi lamang dahil sa turismo na mayroong mga panuurin na nagaganap o ginaganap dito sa ating lugar. Pero mas maging tampok yung tunay na kahulugan at pinag-ugatan ng ating paglalakbay na ito, ang ating pananampalataya. Ano? Ang ating pananampalataya. Tutunawa tayo sa gitna ng ating panahong ito na makinig. Ano? Makinig sa isa't isa. Huwag maging sarado at ang ating puso, bagkus marunong makinig sa kwento ng bawat isa nang walang panghuhusga. At sa ating pakikinig at kakayanang magbahagi, dalhin naman natin ito sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Saan tayo dinadala ng banal na Espiritu? Sa sama-samang pagninilay o discernment upang higit nating matuntun ang tamang solusyon na hindi na lamang bunga ng ating kakayanang makatao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Ano? Mayroon tayong konkretong aksyong may sasagawa. Salamat at sana po'y namulat tayo sa bagay na ito. Salamat at sana hindi lamang tayo dalhin ito sa ganitong gawain, kundi sa pagsisisi, paglilinis ng puso, sama-samang pagkukumpisal at pagkapanibago, at tunay na pakikisa sa pagdiriwang ng banal na misteryo paskwal ng ating Panginoong Sukristo. Ano? Kaya lagyan ng pag-ibig ang ating ginagawa. Kapag may pag-ibig ang panalangin natin, ito'y mapagnilay. Kapag may pag-ibig ang ating pag-aayuno, ito ay nagdadala ng pagbabago. Kapag may pag-ibig ang ating pagkakawang gawa, ito'y tunay nagdadala ng kahulugan ng pagkapakasakit at misyon ni Kristong nagliligtas. Kaya salamat po sa ating gawain. Sana at nawa patuloy tayong imulat dito sa tunay na katotohanang hinihingi sa atin ng ating ipinagdiriwang ang pagmamahal ni Kristo. Muli po, sa ngalan ng minamahal na obispo, amin pong binabati ang pamunuang panglalawigan, ang lahat ng mga kawani ng ating gobyerno, ang mga mayor ng bawat munisipalidad, at tayong lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po ang ating gawain. Pagpalain tayo ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Father Ian. Sa pagkakataong po rin ito ay pakinggan natin ang maiklira pong mga mensahe bot sa ating mga puno ng ating lalawigan. Unahin po natin ang ating pangalawang puno ng lalawigan, ang ating ginagalang Romulo Aguinaldo Bacoor Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una nais kong batiin ang ating mahal na gobernador, Gobernador Milicio Go, 10 ng kanyang may bahay, Ma'am Tanya, sa lahat po ng mga bukal ko na nandito, sa lahat ng mga panauhin, sa lahat po ng mga
department head at saka lahat ng PD, no? PD, mapalokal at saka maka-nasyonal. Kala ko hindi na ako magsasalita kaya maikli lang po itong ating sasabihin. Ngayong Semana Santa, sana ay magbigay daan ito sa ating buhay, magnilay-nilay po tayo, at ito po yung panahon para buksan natin ang ating mga puso, ano? Para sa Panginoon Diyos. Yun lang po. Magandang umaga at mahal namin kayo. Thank you, Vice Governor. Ngayon po naman, pakinggan natin ang panalita at ang muhat sa ating amang lalawigan, ang ating ginagalang Melesio Hinanggo. Thank you, Rino. Salamat. Good morning, ating sanggunian. Do we have mayors here? Wala, no? Okay. Ano po, I'll just pick up kung ano yung binanggit ni Rino kanina. We are having our Lenten affair ngayon. Yung sabi po ni Rino is, it's a time for magising. Gising ba or mamulat? And I would say to be reborn. Di ba pag Saturday you are reborn? Ito po, panawagan ko na lang dun sa, I know this is the right time. Dun po sa mga paminsan-minsan na nagbabash pa rin sa atin. This is the time na magising na tayo. Imagine, sa iyo ko lang po na yung mga nagbabasa sa atin na sa Lucena raw, meron pa rin mga problema. Hindi naman po totoo kasi yung mga nagbabiyahe sa atin dito na umuwi, sabi lang magaang naman at maayos ang ating biyahe. So ito po panawagan ko dun sa mga gumagawa ng ganung mga istorya, kung mahal yung ating probinsya at kung gusto naman po ninyong umunlad tayo, huwag na po kayong maglagay ng mga ganung komentaryo. Nadi-discourage yung ibang umuwi na sana imbes na makatulong po sila, kalimutan na nila muna yan, yung kanilang mga ginagawa na gano'n po. Yun lamang po ang aking magiging mensahe sa inyo. And let's have Holy Week na ma-reflect natin ang lahat ng ating mga ginagawa at ating mga gagawin sa mga darating na panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for coming. Thank you for your time. Salamat po. Ay, Father, thank you. Si Mayor. Okay, so since narin po ang ating mga piling mga panauhin at mga leader ng ating lalawigan, bigyan po natin ng puwang ang pananalita naman, ang mensahe po ng ating kinatawag isang distrito ng Marinduque sa ating kongreso, ang ating ginagalang Reynaldo Salvacion. Good morning, Com, for your message po. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Ayan. Tayo po ay ngayon ay nagse-celebrate ng ating Lenten season para maipakita natin ang ating pagiging Kristiyano. Ang layunin po natin, kaya tayo ay may ganito, o noong pa man, tradisyon na ito, ay para po tayo ay magsisi ng ating kasalanan. Tayo po ngayon ay damhin natin na bilang Kristiyano, isuruko natin ang ating sarili sa Panginoon Diyos. Lalo na ngayon, tayo po ay may crisis sa buong mundo. Kaya siguro nararapat na tayo'y talagang magnilay. Hilingin natin sa Panginoon Diyos na magkaroon ng katahimikan. At bago po ako magpatuloy,
Sa maikling pananalita na ito ay siyempre ako po'y magbibigay galang sa ating mahal na gobernador na katatapos lang pong magsalita at andyan din po ang kanyang mahal sa buhay na talagang napakaganda bilang isang katulad ni Maria Magdalena. Ayan. Si Vice Bagayri ay. Ayan po si Vice Governor din, ano po, at ang ating bukal. At sa mga nandirito din po na mga opisyales ng ating lalawigan, ng bayan, kay Mayor Army, na andyan po ba siya? Ayan, si Ma'am, ang ganda rin po ni Ma'am, si Mary. Kamukha rin siya ni Mary Magdalena, siyempre. No, si Marta ka po, si Marta. Si Mary Magdalena siya, ikaw naman po si Marta. Ganun pa man po. Sa lahat na nandito na nakikiisa sa okasyon na ito, kung hinihiling sa inyo, kundi ipanalangin natin ating lalawigan ay makaraos sa crisis na ito. Yun lamang po naman ang ating hangarin, na tayo ay sumulong, umunlad, at nang madala natin ang kasaganaan sa ating lalawigan. Paano tayo sasagana naman kung kita nagkakawatak-watak? Kaya ang hiling ko po sa lahat ng nandirito, sa mga negative ang kaisipan, iwasan na po natin yon. Magmahalan po tayo. Yakapin natin ang bawat isa. Hindi po makakatulong sa atin, sa ating bayan, sa ating lalawigan, kung tayo po'y nagkakawatak-watak. Kaya po ako'y nakikiusap sa inyong lahat. O sa inyong mga kaibigan, pakiusapan po ninyo. Hindi tayo nagpapagalingan, kundi nandirito lang po tayo bilang, kung tayo lingkod bayan, paglingkuran natin ang ating mamamayan. Gawin natin ang tama at mabuti, dahil ako po'y naniniwala na ang kabutihan ang nagdadala ng kaginawahan, ng kaayusan at ng kasaganaan. Ito lamang po. Kaya po, panahon na, salamat sa Diyos at may ganitong panahon na ibinigay sa atin na tayo'y bilang Kristiyano o bilang mga tao, tayo'y sumusuko o pinapaalala sa atin na mayroong Diyos na lumikha sa atin at nagmamahal sa atin. Di ba sinasabi natin, ang Diyos ay pag-ibig? Eh bakit ang iba naman ay hindi pag-ibig ang binibigay, kundi sama ng loob sa ibang? Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Wala po kaming politika. Kami pong nanunungkulan dito sa lalawigan, wala po kaming politika, kundi ang hangad lamang namin ay tayo'y umunlad, magkaisa. Yun lamang po ang hangad namin. Bakit sa maliit namin ginagawa, kami patuloy na pinipintasan? Huwag pong ganon. Mag-isa po kayo sa programa ng gobyerno, magbuklod tayong lahat. Kalimutan ang alitan. Kalimutan ang hindi maganda. Manapay makiisa. At alam ko po, tutungo tayo sa magandang kinabukasan. Kaya hiling ko po sa inyo, ipagdasal natin sa araw-araw nating gawain, araw-araw nating pagtulog at pagising, manalangin po tayong lahat na ang gera sa Middle East ay matapos na po. Dahil saan man po ako pumunta ngayon, nararamdaman ko po ang daing ng mga mahirap na mamamayan. Nararamdaman ko po. Kaya sabi ko, kung wala tayong magagawa ngayon, may magagawa sa atin ang Panginoon Diyos. Dahil sabi ko sa kanila, ako po ay isang buhay na patunay na ang kinapitan ko lamang ay ang Panginoon Diyos.
Alam po ninyo na ako'y naging natalo sa politika 2 beses. Pero ang ginawa ko, humawak pa rin ako sa kanya. Dahil sabi ko, balang araw, magtatagumpay ako. At yun po ang binigay sa akin. Kaya ang pakiusap ko sa inyong lahat, mga kababayan kong Marinduqueño, magkaisa tayo, manalangin tayo, at humawag tayo sa Panginoon Diyos na tayo bigyan ng pag-asa at pagpapala sa buhay natin. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Salamat po, Congressman Ray. So, gusto ho natin kilalanin ang pagdalo ngayong umaga ng butihing punong bayan ng Buwak, si Mayor Army Carion at kanyang mga kasama at mga head po ng mga national agencies at yung mga member ng Sangguniang Panlalawigan. Ano po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon po, itutungo na po tayo sa ating Grand Parade. So, gusto ko lang hong ipaalala ng ating pong ruta ay paglabas po sa palalim, kakanan po tayo ng Moralion, kakaliwa din sa may taas po, sa bago dumating ng Campo Santo, sa taas doon, kaliwa sa Moralion, ESTI, kanan po dito sa may Kapitan Peroco, dating ruta po, then Isok, ikot po ng munisipyo, pabalik po dito. So, ang order of parade po, mangunguna po ang ating PNP Lead Car Marshal. Susunod po ang Kawit Brass Band. Kasama po ang susunod po dito ang mga kawani ng PNP, Bureau of Fire Protection, BJMP, Philippine Reserve Army, Office of the Governor, Office of the Congressman, Office of the Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan, MISTA, Morion Group, then national government agencies. Nangyari lang po, nasimulan na po natin ang pag-prepare para sa ating parada. Katapos po ng national government agencies po, nandiyan ang National Museum, BIFAR, BIR, Treasury, CAAP, COMELEC, COA, DENR, CSE. Tutulungan po kayo ni Mr. Jerry Hamilya, ang aking makasama sa tanggapan sa pagsasaayos po ng ating order ng parada. Pagkatapos po ng mga national government agencies, ang Legion Morion Group, then after the susunod po sa Legion Morion Group, ang ating municipal government officials, employees, and barangay officials ng ating bayan ng Buwak. Pagkatapos po doon, ang Marinduque Tourism Council, tour guides, private sectors, and exhibitors, to be followed by the provincial government of Marinduque offices and employees, then KMMK Morion Group, mga sinokolista, at huli po ang ating emergency and support vehicles. Ladies and gentlemen, maraming salamat po sa pagdalo sa ating programa ngayong misa at programa ngayong umaga. Simulan na po natin ang paghahanda sa ating Grand Lenten Parade. Thank you very much. Please be guided by the order parade that can be found on our Provincial Tourism and Cultural Office Facebook page. Muli po, ang mauna po ay ang PNP Lead Car Marshal. Susundan po ng Kawit Brass Band, to be followed by our uniformed personnel. Yes, kung ready na tayo lumakad. Okay, muli, ayusin mo natin ang aming order mo. Pero pati muli po, PNP Lead Car Marshal, susundan ng Kawit Brass Band, then our uniformed personnel, PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, kasama ng Reserve Forces,
Dito match-up na lang pag-ako na. Wait na lang.
kalahati.